AJ Cats. It's your guide. Welcome to my tour. But now we have here talking about Word of Gods, and I have a what you call this? Somebody give me a book in the church, and the word lectionary devotional, and it's a volume 3. And alam niyo ba na maganda ito when we talk about sometimes of God. Sa church ko, sometimes, no, not sometimes, but I pray so much when I'm going out to my home and going part of the Philippines, and I pray very hard that the protection of God is always with me and my tour, because all of my tourism and I tour guide the bus, also in Century Bus that time, and I pray a lot about accepting the Word of God to my heart. And one of the churches that I attended in Methodist Church is they give me a thy word, and this is I love reading while in trip. So habang nasa trips ako, nagbabasa ako ng Word of God and sharing to all my tourist people before we go while we're going to destination. So yung aming pagbibiyahe, habang nag-i-explain ako o nagpapahayag ako about the history of the country and where we're going parts of the country like Palawan and Nido, I gonna share about what in the Palawan, kung ano yung meron sa Palawan, sinishare ko yun. But after na mag-share ako o magbigay ng history about Palawan, El Nido, kung saan po yung destination namin, ay nag-share po ako ngayon ng Word of God. So sa Acts po, actually sinishare ko po ito because of nagustuhan ko yung book na to, and matagal na po ako hindi nakatanggap ng gift about sa church po. Sorry. So, actually yun lang po yung discipling communication for guys. So, hindi ko alam kung paano ko siya i-share sa inyo, pero I'm telling you that's very hard to communicate people where we're talking to God. Masyado silang maselan kapag kinakausap tayo o nagbibigay tayo ng sharing about God, kasi maraming komplikasyon, maraming tanong, and not very easy to talk about God, di ba? So ngayon, ang ginagawa po namin yung lights lang po, yung kaya din namin intindihin is, actually, before po ako, kapag nasa biyahe na po kami o nasa bus na po kami, binibigay po namin yung the best namin, quality, perfectionist, professional works. So, ipinapakita po namin yung isang bilang tour guide. Hindi lang nagtutour kami about our country, about our country. Hindi lang po kami nagbibigay ng tour to know our country better and to know what is inside the country. Actually, binibigay rin po namin ang the best namin, quality, disciplinary, respect, kind, patient, love, at ang pinaka the best po yung dignity at pride ng bansa natin na pinapakilala ang ating bansa. So sa tourist destination po namin, bago po kami makarating,
Meron na po akong program na isa po sa mga program ko ay ang ibigay yung pinaka the best. So, before na makarating na po kami doon, so kung dati by bus, lalo kung sasakay kami ng Roro o magbabas na kami papunta ng ibang lugar, nagpipray na po kami. Pero habang nasa biyahe po kami, tinutour ko na po sila about una yung rules and regulation po natin na don't do this and don't do that. Yung halimbawa, bawal po ito sa amin na basta-basta kayo aalis na walang pasabi na kailangan nyo po magpasabi. So, yung pong ano po namin, nagtutuloy. Actually, lang po ako. Nag-aawaya. Iba po yung ginagawa po namin na nagtutur kami. Nag-aaral din po kami. Actually, pinag-aaralan namin yung history ng bansa po natin. So, yung kapag nagtutur ka, nilalagay ko po sa isipan ko yung hindi lang basta ipinapakilala ko yung lugar o kagandahan o kalikasan ng ating bansa, kundi yung pride ng pagkatao natin is human, yung bilang isang Pilipino, yung pride natin, yung dignity natin na meron tayong laging nakalagay sa puso natin ng kahihiyan. We're always shy and shameful to tourists. So, we know how to respect. Pag meron po tayong shy at saka shameful, ibig po sabihin nun, meron tayong dignity and respect to other. So, dito and discipline. So, yun po lagi nakalagay sa amin. Pero bago po ako magbigay ng history sa bansa natin, ay dito ko po ipinapakita ang salita ng Diyos. Actually, this book is come from Methodist Church. One of the member, binigay niya po ito sa akin, sa lahat ng member. At nagpapasalamat po kasi ngayon lang ulit ako nakatanggap ng books for all, I don't know, it's 5 years. Parang ngayon lang ako nakatanggap ng devotional. At favorite ko po ito at binibitbit sa bag ko kasi mas mabilis po siyang word of share. Sometimes there is in the bus, minsan kinakatamaran ko nga pag nagsishare sila ng salita ng Diyos, ano ba yan? Matutulog na nga lang ako. Hindi pa ako makakapagpahinga. Salbahe ko po, no? Nakakatawa mo kasi minsan, antok ka na kasi nga pagod ka, we're very tired and we have to nap for a while. Gusto mong matulog muna sandali, pero hindi ka makatulog kasi mag-share sila ng word of God. Paano tatanggihan yun? Baka maya mabangga tayo. Baka mabilis tayo sa destination natin kapag nabangga tayo. So, actually, gusto mo matulog? Hindi. Kaso nagsasalita na sila ng word of God. Sige, tatanggapin mo na lang. Pero dito, habang po sa paglalakbay mo nga, dahil meron kang kasamang ibang tao, dahil sometimes, I have a 5 only ito tour. So, they want only, not private, they want to how to commute. Yun din po, isa din sa tinuturo namin habang kami ay nagtutour sa bansang ito. Tinuturoan din po namin sila mag-tour mag-isa. So, mag-isa po sila nagtutour. Halimbawa, ito sakayan ng bus, kung saan ka sasakay ng bus, saan ka pupunta. At mas easy dito sa bansa natin kasi safety travel. Ibig sabihin po, mas safe sila sa bansa natin kung hindi sila pupunta sa pinakasunod Mindanao. Basta wag muna sila pumunta ng Mindanao, Visayas kasi medyo war pa tayo doon, marami pang NPA. Pero may mga safe naman sa Visayas at saka sa Mindanao na place, 'di ba? Basta wag lang masyado doon sa bundok. Basta dito muna kayo sa lugar na alam nyong tourist spot na binibigay sa inyo ng bansa namin. So dito po sa Acts 1 verse 8, alabo no, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be
my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ang bigat, no? Yung sa Acts po na to, parang action. Kailangan mo ng action. Hindi lang words, di ba? Hindi lang salita. Hindi kailangan mo action. Pero dito nga, sabi nga dito, habang ginagawa mo siya o habang sinasabi mo siya, meron tayong Holy Spirit coming to God. Parang gano'n na lang yung explanation ko. Kasi yung Samaria and Judea, parang ang lalim nung... Minsan nakalimutan ko na nga yung Samaria and Judea eh. Kailangan ko ulit mag-aaral ng salita. Hindi ko mo talaga natatawa po ako about Judea and Samaria kasi nakalimutan ko po doon. Pero, yung ibang meaning nun, eh, yun na lang po yung sasabihin ko. Ang kulit ko eh. So, yun lang po. Kailangan mo i-receive yung power of Holy Spirit. Paano ba yung power of Holy Spirit? Actually, para po siyang malamig. Kung tama po ako at mali. Pag may Holy Spirit ka. Kasi pag kay Satanas eh, mainit. Mainit yung kay Satanas, di ba? So, Holy Spirit, sa Diyos, siguro malamig, very cold. Kasi malamig, mararamdaman po yung lamig. At nakakatuwa kasi, hindi mo rin naman alam, di ba, kung ano yung, basta isa Holy Spirit ka din sugal. So, siguro kung hindi ka talaga ganun ano ba yung tawag doon? Yung laging nasa simbahan, eh, hindi mo alam. Yung nag-aaral ng Bible, eh, hindi mo natin alam. Pero yun nga po, the Holy Spirit, eh, isang witnesses na nagsasabi sa atin na may katapusan yung mundo. So, kailangan tayo magpakabait. Hindi naman, ewan ko, kung mas maganda na yun. Magpakabait tayo mabuti at alalahanin natin, always pray lang po. So, we have to pray. And sa Acts 1:8 po, kailangan po ng hindi lamang po words but action. Siyempre po, pag sinabing action, meron po tayong prayer, believes, and actually prayer, works, believes, successful. So, doon po makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. At ang sacred travels nga po natin, the Word of God, ang prayer ay lagi po yun nandito sa puso namin, sa isipan namin bilang isang tourist guide sa bansa ng Pilipinas. At hindi lamang po ako isang tourist guide, actually po lahat na yata inaral ko para lang meron lang akong maintindihan sa bawat ipapahayag ko po sa inyo. At ang hindi lamang isang tourist guide, that I'm DJ Katz, a tour guide in Metro Manila, Philippines, and a caregiver from Metro Manila, Philippines, and welcome to my tour words here in Manila, Philippines po. At sana po sa Paskong ito, maramdaman po natin ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi lamang po Pasko, kundi isinilang yung maintindihan natin ang salita po ng Diyos. Grabe na ang lalim. Parang hindi ako. Hindi, joke lang. Actually po, pagka tour guide ka po, pupunta ka sa iba-ibang lugar, talaga nandun po yung power of prayer. Sa caregiver naman, actually, full of prayer po talaga kasi lagot tayo, patient po yung hawak namin. Kaya dun sa mga caregiver ngayon na full-timer at nasa Australia man kayo, nasa bahay man kayo, always prayer is the best before you start at ipag-pray nyo rin yung inyong patient na mabilis silang gumaling. At sabi nga po, kahit saan tayo magtungo, actually po kaya pa ako nag-aral ng caregiver, isa akong tour guide at kailangan ko po ng first aid kasi po importante yung may first aid po akong alam habang nagtutur kayo, baka may nangyari. So kailangan po may first aid po kami sa paglalakbay po namin. So, ito lang po yung madali ang caregiver medyo mas mabilis yung processing ng pagtuturo nila kasi actual na po. Tapos nag-aaral pa po habang nag-aaral ka ng actual, so nire-read nyo po yung books na gagawin po natin. So, thank you po and welcome to my tour word
God bless you po and Merry Christmas.